Alright, for today's video, punta tayong Imaras Island at kakain tayo ng napakasarap na mangga sa buong mundo. Ganda ng mga taxi sa kanto, no? Yung mga taxi nyo, ganda, no? Yung mga sedan, meron pa ba? Sedan ba? Meron pa, dyan pa, no? Yung mga sedan pa pala. Aesthetic ang style ng Iloilo City, uniform, pati mga taxi. Tapos jeep nila, oh. Yan ha, sa mga hindi taga Iloilo dyan, shout out sa mga kakasubscribe lang sa akin, shout out sa kakapanood lang sa akin for today's video or sa season na ho na ito. Sa mga araw na ito ay gusto ko sa inyong ipakita ang hitsura ng Iloilo City. So masyadong malaki ang kanilang pagkakaiba no, sa mga syudad natin. For example, kung ikaw ay taga Tacloban, Samar, so wala kayong ganito sa inyong lugar, no? Walang taxi sa Tacloban. Nakakahiya para sa mga iwan ko kung mahihiya ba mga Romualdez, no? Pero hindi yata kasi deserve naman ng mga taga Tacloban, Metro Tacloban, Palo, Tanawan na magkaroon ng taxi ang inyong syudad, pero parang wala nakita. Tricycle pa rin na kalawangin. So kung ikaw ay taga Cebu, in fairness sa Cebu, marami silang taxi ng mga Montero Sport pa ngayon iba doon. Mga Granja, mga van, commuters van. Sa jeep naman, ayan, ganda ng jeep nila dito, lowered. Kung sa Davao meron tayong oso-oso na takbong biyaheng langit, sobrang lakas pagpatakbo. So dito naman meron silang lowered jeep. Tapos yung taxi na dito, yun ang panalo, electric vehicle taxi. Although meron din tayo sa Davao na 5 unit ng Maligaya taxi na electric vehicle, electric taxi. Meron siyang ayun na nga, 5 piraso so far ang electric taxi natin. Tapos yung kumbaga parang pilot episode, try and error lang yung testing kung mag-workout ba sa kanilang company, hindi ba siya lugi, hindi ba siya malaki ang maintenance or ano pa man. Tapos kung makakuha na ng permit, makakuha ng franchise itong VinFast, yung green taxi, di madadagdagan yung electric vehicle natin, no? Nakakatuwa. At tayo, deserve natin ng mga Pilipino, mga Davawin nyo na maka-experience ng mga pang world class ng mga taxi. So Iloilo City, ganda ng mga taxi na dito kasi hindi man siya electric vehicle, pero anong unit to, kuya? Avanza. Ganda ng mga Avanza nila. Akala ko kasi dati ang mga Avanza na taxi applicable lang siya or advisable, applicable or accurate lang siyang gamitin sa Baguio City, kasi nga ang katwiran hindi pwede ang sedan sa Baguio City dahil steepy ang kailang mga lugar, tarik, hills, ganyan. So hindi obra ang sedan sa Baguio City. Ayun naman pala, ito hindi naman to mountainous ang area ng Iloilo City, pero tingnan mo yung mga taxi nila, di ba? Naka-Avanza yan. Gaganda ng mga taxi na dito. Tapos ito pa, observe ko sa mga driver dito sa Iloilo City. Akala mo mga bossing, akala mo mga nagmamayari ng taxi na yung nag-undercover lang. Di ba pansin yung mga taxi driver sorry ha. Dili siya murag na taxi driver ba nga kanang common. Di ba? Sagad sa mga taxi driver kay mga smoker, mga uga-ug panit kasi panigarilyo, di ba? Mga pang sorry sa mga ilag-ilag sa mga taxi driver diyan na iba. Pero dito sa Iloilo City, galing. Kasi talagang alaga ang mga balat nila. Siguro pinapatik ba kayo ng vitamins ang amo nyo? Pinavitamins kayo? Para maganda ang balat, kaya pala. Kasi ako rin meron po mga vitamins. Kaya pala. Tapos kayo, hindi naman kayo basta parang ang ganda ng ang mga bihis ng mga taxi driver sa Iloilo City. Nakakatawa kasi nga sila, good grooming ba? Parang basta very formal, professional ang looks, ang datingan. Nakakatawa. Parang ang mga itsura ng mga taxi driver sa Iloilo parang mga bangker na football.
o di kaya nag-resign, parang mga teacher, ano pa, mga natatrabaho pa sa bangko, basta mga professional na parang huminto sa trabaho at nag-taxi driver. Yan. Yun yung parang, yun ang ano, observation ko lang sa mga taxi driver sa Iloilo City. So keep up the good work. So Tingnan mo sir, ito. di ba? Ganda ng ano, bihis. Alam mo yan, basta walang madungis. Hindi ko pa na siguro merong madungis na taxi driver sa Iloilo City, pero hindi ko lang natsimpuhan. At hindi naman natin pwede sabihin na nagkataon lang yan, no? Coincidence lang na nasakyan mo na taxi driver ay malinis. Kasi hindi ako nag-jeep dito. Nakapagod. Okay naman mag-jeep, walang problema. Kaso nga lang nakapagod na mag-jeep sa isang lugar na hindi mo kabisado. Time consuming, lalo kung turista ka, pumunta ka sa lugar para magliwaliw, maglakwat siya, tapos mababawasan yung oras kakaantay ng jeep, tapos siksikan, yung ganun. So taxi, although nakapag-jeep naman ako minsan, like yung galing akong Haro papuntang Haro Plaza, papuntang Molo, ganun, tapos sumakay akong taxi. Basta yun, bilang lang yun, pagkakataon ako yung nag-jeep. So I prefer taxi. Tsaka yung ano, kasi pag ako yung naglalakwat siya, lahat yung nakalista na, lahat ng mga gastusin ko. And kasama dyan sa budget ang taxi. At least 4 na bisis. Ganda ng ano, ng mga estilo sa Iloilo City. Nakatuwa. Malinis ang mga driver. Galing, no? Kasi alam niyo, sa totoo lang, ako din kung meron akong ano, taxi or company na malaki kahit hindi taxi, ano siya, talagang isa sa aking advocacy, kailangan yung aking mga empleyado malusog, magandang pangatawan, magandang balat, ganun, yung healthy ba, kasi pag empleyado mo matamlay, empleyado mo kulang sa tulog, empleyado mo kulang sa vitamins, kulang sa energy, kulang sa mga nutrients at mga vitamina, it will lead into poor performance, no? So poor performance will lead to less productivity, no? Or hindi sila productive. Maaring wala, baka mainitan ng ulo, sisigawan ng pasahero, yung ganon. So hindi na magiging maayos yung trabaho nila. So it will affect your whole operations, no, ng iyong company. So magandang ideya yan na mag-vitamins, pina-vitamins subsidized ng company. Very good. Kaya pala, now I know. Kasi hindi ko lang banggitin yung syudad, ha. Pero sige, sabihin ko na sa amin sa Davao City, may mga pasaway talaga na mga driver, pero siguro mga 3, 2 sa buong buhay ko na sumakay sa Davao na amoy yosi. Kasi sinabihan ko yung driver na, pero in a good manner man, in a nice way, na hindi nakaka-offend. Sabihan ko yung driver na pag mag-yosi ka, maghubad ka ng damit, buti kaya magsuot ka ng jacket or something, damit na mag-yosi. Tapos pagkatapos mag-yosi, hubarin mo yun, tago mo sa compartment or saan man sa bag, tapos isuot mo yung uniform mo. Kasi hindi ka nga nag-yosi sa loob ng sasakyan, pero the moment na dedicate yung usok, yung sigarilyo, amoy ng sigarilyo sa yung damit, so papasok kasama din, so maamoy. So kami mga non-smoker, napaka sensitive, or sensitive ba tawag dyan, yung talagang naamoy. Alam namin na amoy yosi, nag-yosi ka, kasi maamoy namin yun. Kahit pa nag-alcohol ka dyan, kahit pa nag-perfume ka, kahit pa ano ka ng chewing gum, maamoy pa rin namin yan, kasi dumidikit nga yan sa damit. Yan. So ito yung Iloilo City, kwentong Iloilo City natin dito sa taxi nila. Nakahanga. Appreciate natin, alam niyo yung bakit natin appreciate, kasi para yung mga taga Iloilo, itong mga driver, company, mga taxi company owner, magandang feedback kasi to, no? So it's a good way na review. Baga magandang magandang paraan para magbigay ng review. So at least sila i-maintain. Oo. Maliban na lang kung sabihin ko na ay pangit ng taxi sa Iloilo, kasi ibig sabihin mga taxi driver kasi ang lilinis, parang ganun, ayaw namin ng malinis sa taxi driver. So hindi na ako sasakay ng taxi kung ganyan kaganda ang taxi niyo, ganyan ang hitsura ng mga driver niyo, mga malilinis, professional, formal, parang nakakailang. So syempre hindi ganun, no. Ibig ko sabihin, pag sasabihin natin yung ganun, baka isipin ng baka iti-take serious ng ng may-ari, o sige, bawal mo lang ngayon mga driver, bawal na magdamit maganda, ha, bawal na yung bagong laban na damit. Ayun. Kasi may vlogger pumunta ng Iloilo City at inanyayahan niya ang mga tao na wag sumakay ng taxi sa Iloilo kasi ang lilinis na ng yung mga ganun, di ba? So review siya, ibig sabihin nun, effort kasi yan eh. So give credit when the credit is due. So effort yan ng mga company owner, and at the same time nag-comply ang mga driver
So appreciate natin. Walang bayad ang pag-appreciate, no? Siyempre ka-appreciate din naman kasi like ganun yun. So sa mga nakakarinig naman ng mga taxi driver dyan, ng mga taga Cebu, taga Manila, taga Davao, so ano pang inaantay nyo dyan, no? Gayahin nyo ang taxi driver ng Iloilo. Sa mga owner naman ng ng mga taxi sa Davao, owner ng taxi sa Cebu, sa Manila, Luzon, baka naman pwede nyo gayahin ang mga taxi owner dito sa Iloilo na libre, subsidized ng vitamin C. Kasi para magandang balat ng mga taxi driver, blooming. Kasi uniform, di ba? Ganun naman talaga dapat uniform. Maganda ang taxi, maganda din ang driver. Saan na tayo? Sa Diversion Road. Anong advice, kuya, bukas? Saan yung opening? Ganito rin. Sarado. Ganon din, sir. Kagaya kagabi. Oo, ang kagabi hindi. Kasi ang kagabi dito lang, ditong sirado. Pero sa ngayon, ang doon hanggang bukas ganoon din. Kaya dito tayo dumaan, sir, kasi doon dito tayo pwede doon dumaan. Okay. Kasi sirado na 'yun. So bukas ang umaga, early as alas 4 no, dapat gising na, alas 5. So alin yung kalsadang hindi madadaanan? Doon sa Haro. Haro. Haro pa going city proper na. Okay. Tapos anong oras isasarado? Umaga pa. Alas 5, alas 6. Alas 5. Siguro mga 5 o'clock na. Kasi galing Haro papuntang city proper. Alin ang mas malapit sa Haro? Doon sa aming sinakyan, alin ang mas malapit? Ang Lapas? Haro. Yan na nga, galing doon sa aming mas malapit ang, kasi doon kasi yung magsisimula yung presentation ng mga magsasayaw, street dancing sa Gaisano Mall ng Lapas. Tapos sa may ano yun? Sports complex ng City Hall. Freedom. Freedom Park. Asa pa yung isa? Freedom going to Gaisano, the sport complex. Freedom Park, Gaisano, tapos Sports Complex. Ang Freedom Park saan nga ulit yun? Freedom Grandstand. Oo, saan yun? Yun yung sa City Hall. Doon yung sa City Hall. Asa naman yung isa? Yung Sports Complex or ano? Doon sa Haro. Sports Complex. Oo. Saan yun? Sa park? Bali sa park? Sa plaza? Sa plaza? Doon sa sir, gym lang. So saan malapit yung gym na yun? Sa may malapit sa simbahan? Magsaysay. Magsaysay? Okay. Magsaysay. So alin yung mas malapit dito? Dito sa SM? Dito sa Diversion? Sir, ang judging area. Alin ang mas malapit? Ang Grandstand? Sport Complex. Sports Complex yung Haro? Okay. Kasi ang Gaisano Kalapas na pinong. Okay, salamat sa information, kuya. O yun ha, sa mga hindi taga Iloilo City, para sa mga taga Mindanao, taga Visayas, and Luzon. So tingnan nyo ang Iloilo City, kung gaano sila kaganda dito sa taxi, kung gaano kaganda yung mga driver nila dito. Gandang magandang balat, maganda ang damit. Tapos yun, nakakatuwa. Mabait naman lahat ng mga lugar ng mga taxi driver kasi kailangan maging mabait kasi pasahero yan sila. Pero pagdating talaga sa overall package, panalo ang mga driver ng Iloilo City Taxi. Tapos hindi premium ha ang singilan sa mga Avanza, although sa Baguio ganun din, di ba, hindi rin premium. Sa Davao meron kaming unit doon na Montero Sport, may nakita na akong doon. Meron ba Montero Sport? Basta yung pa mas mataas pa sa, kalimutan ko yung pangalan, basta itim. Mas mahal ang per kilometer or yung metrohan. Yung Montero, sir? Ang Montero sa inyo? hindi, parang isa lang yata, dalawa. Dito sa meron na rin. Odo 5. Ayos. Sa Cebu naman marami din nung huli kong punta doon. Parang gano'n din, mga 5-10 ganyan. So, baka ngayon mas madadagdagan pa, baka mas dumami pa. So meron na rin pala dito sa Iloilo. Hindi naman nakakapagtaka yun kasi Iloilo City, premium city rin to eh. High end. Ito yung Mulo Church, tama? Hindi. Ng
UP. Ay, Yopi pala. Kala ko Molo. Kasi kalita yan eh, diversion, di ba? Doon papunta mo na ba? Ah, okay. Kasi yun yung tinatandaan ko eh, kapag ano, diversion. Tapos ang dulo ay Molo. Hindi pala. Yopi pala yan, Yopi. Kasi nag-ikot tayo sir eh. Sa very routing. Okay. So yun na, sa mga hindi sa mga hindi pa nakapunta ng Iloilo City, this is how it looks like. So, ito yung itsura ng Iloilo City. Kahit remote area, so kita nyo naman, no? Diba? Payapa, tahimik, parang hindi ka tapos dito maglakad na baka ikay ang baha ng saksak. Or hold up in, no? Wala naman. Ayos naman ang lugar. Isinti naman ang mga tao. Tanza, Timawa Zone, Public Cemetery. O pati public cemetery, di ba? Mostly sa mga cemetery sa labas may mga vendors. Dito wala, o ibig sabihin may mga naninirahan ng mga nito, mga basta hindi ka ayaya sa mata. Siyempre ayoko na mag-name drop ng lugar. So, di ba ang ano dito? Cemetery. Linis yung labas. Ano na to kuya? City proper na? Hindi pa? Oo, na bilong ito sa city proper. Parang boundary siya ng Mulok. Ay, Iloilo City yan eh. Nabilong na city proper na. okay. City proper. Yes, sa mapa, tingnan mo ang Iloilo City, maliit lang. I-compare mo rin yung kanyang size, yung number, i-compare mo sa ibang syudad, maliit lang din ang Iloilo City. Pero pagdating sa urbanization, malaki lang ano nila, urban area. Puno na. Wala nang bakanting lote dito. Yung may mga ano pa, mga masukal, mga kagubatan wala na. So, tsaka ang Iloilo City ha, sa mga hindi nakakaalam, ano to? Parang second to the eldest. Kung ang panganay ay Cebu City, ang pumapangalawa ay si ano, Iloilo City. Ang galing no? Ba't ganun? Yung ano, bakit laging nag-aaway or hindi ba nag-aaway? Yung parang mayroong conflict. Oo. Si panganay at pangalawa. Sa pamilya for example, 'di ba? Aminin niyo. Aminin niyo, 'di ba? Parang ano, parang laging nagtatalo ang panganay at pangalawa. So yung bunso, wala lang, tahimik lang. Ayan, bala kayo mag-away, bala kayo na pasiklaban kung sino ang mas responsible na kuya or ate, kung sino yung mas maasahan ni mama at papa, parang ganun. So madalas talaga na ano, na nag-aaway yung di away ha, conflict lang, may conflict na mga malilit lang naman, differences ang panganay at pangalawa. So Cebu City ang tinutukoy kong panganay, tapos pangalawa naman ang Iloilo, second, parang ganun. Kumbaga parang si second to the panganay, kaya niyang maging kuya o maging ate sa mga kapatid nila. Kasi yung panganay, lakwatsa. Ano yan eh, kumbaga parang nire-relate ko lang siya sa magkakapatid. So kahit nga sa pagiging queen, ano sila may dispute kung sino ba talaga yung tunay na queen. Is it Iloilo or is it Cebu? So para walang away, kayo ng dalawa ang queen in different forms. So merong queen tawag nito queen, pag sinabing Queen of the South ang Cebu City dahil sa economy, tapos Iloilo City naman ang tinawag na Queen's City. Queen City of the South is Cebu. Ang Iloilo City naman ay Queens of the South. Yan ha. So sila ay mga luma. Kita nyo ang kanilang festival, parehas lang, Santo Niño. I mean yung patron. Sa Cebu kasi Santo Niño, dito naman ay Santo Niño din. Pitsenyor, di ba kuya no? Tapos ang Santo Niño na pinakaluma doon sa Cebu. Ay kalawang Santo Niño pinakaluma dito sa Iloilo. Di ba? Kaya para sila ng patron, Santo Niño. Pero napakalaki na pinagkaiba ng kulturang ito sa tayo ha, sa mga similarities muna. So Cebu, yun nga Santo Niño, parehas ang festival January. Tapos parehas magaling, parehas mayaman, parehas luma. Parehas din maimpluwensya. Maimpluwensya, paano naging maimpluwensya? Kasi lahat ng mga mayayaman, mostly sa mga mayayaman sa Pilipinas nanggagaling sa, yung mga luma ha, old rich, old money, ay nanggagaling sa Iloilo. For example, mga Lopez's family,
mga Villanueva family, at kung ano pa mga pamilya na galing sa Iloilo City, mga mayayaman. Tas sa ano naman sa Cebu naman, mga new generation, hindi kasi sabi nila yung mga Chinese kasi di naman yung mayaman ng araw yan eh. Yumaman lang, for example si Henry C. Pero Henry C is from Manila, Tondo. So we're talking about Gokongwei from Cebu. May ari ng mga Gaisano from Cebu. Marami no, so marami ding mayayaman sa Cebu. Pero hindi sila yung mga masasabi natin yung talagang mga old riches. Basta mga Chinese madalas yung mga mayayaman sa Cebu. Pero correct me if I'm wrong ha, kung may mga mali-mali o mga information about sa mga rich na yan. So yun yung yun yung Si Sir, di ba, pinakamayaman? dati nung buhay pa siya. Oo, ngayon si Bilyar na. Hindi na rin si Villar, si Rason. Pero si Rason. Bilyar, Ilonggo yan, Sir. Yun, Villar, Ilonggo rin pala. Tama. Si may-ari ng mga inasal, mayaman yan. Oo, bata pa yan ha. Ako, malayo pa marating yan si ni Edgar. Tsaka si Edgar, may lahi niya Chinese pero matatawag natin siyang legit na Pinoy. Villar din Pinoy. Pero yun bala maraming mayayaman no, parehas so impluwensya. Cebu and Iloilo parehas sila. So ulitin ko, religion Roman Catholic majority. Kung mayroong mga Muslim dito sa Iloilo, syempre given yan ay Dayo from Mindanao. Tapos basta malaking bilang ng Roman Catholic and Christian itong Iloilo and Cebu parehas no. Ma-impluwensya kasi ang gamit na salita ng mga Iloilo ginagamit rin ng Mindanao at ang mga salita ng Cebuano gamit din sa Mindanao, kaya ang salita namin sa Davao sa Mindanao halo-halo, mix kami doon, mixture na. Cebuano Ilonggo. Yan bang yung tawag nito? Yung Nimbus Clouds yan ay yan, ulan yan sa Guimaras, hindi man. Hindi pa. Hindi pa yan. Kasi ulan rin or shine punta tayo ng Guimaras. So yun, bali marami pagkakapareha ang Iloilo sa Cebu. So punta tayo sa pinagkaiba. Okay, number 1, salita. Nako, doon nagpagkaiba. Cebuano, solid, pure, 100% ang Cebuano, Cebu talaga. Ang mga taga Davao, taga Mindanao, hirap kami magsalita ng walang halong Tagalog. Talagang hindi namin kayang magsalita ng Cebuano, pure. Hindi rin namin, ang Ilonggo naman, mga Ilonggo sa Mindanao, ayun, kaya lang magsalita ng pure talagang Ilonggo. Pero hindi talaga mga taga Iloilo, hindi taga Negros pero mga Ilonggo talaga sila, pati Tono, lahat lahat tumama yung yung pintuan ng taxi sa may gas yun. Yan, tumama dyan. Anyway, so yun, sa salita ha, magkasalungat, magkaiba. So itong mga Cebuano, loud and proud, hindi sila talaga hanggat maaari ayaw nila magsalita ng Tagalog. Kung pwede lang yung mga Tagalog punta na Cebu dapat mag-Bisaya, mag-aral mag-Bisaya. Sa Iloilo naman, ang Iloilo never talaga yan sila magsalita ng Bisaya. Oo, ayaw nila kasi hindi sila komportable. So mas okay pa sa Tagalog na lang, di ba kuya papiliin ka Tagalog o Cebuano? Tagalog. Mas okay Tagalog tayo, di ba, kaysa sa Cebuano. Although familiar naman ang Ilonggo ang mga Cebuano dialect, pero hindi sila komportable magsalita kasi nga iba ang lalim ng salita ng Cebuano, tas lalim ng salita. Tayo mga taga Mindanao, pwede tayo mag-Cebuano, pwede tayo mag-Ilonggo, wala tayong problema. Pero kami Tagalog, okay lang kami sa Mindanao. So yun, so doon sila nakaiba sa lengguwahe. Sa kultura, hindi ko alam ito medyo sa pagkain, yung impluwensya ng pagkain. Alam niyo ba sa Cebu, sila ang nagpauso. Ito akin lang to ha. Sila yung sa mga Cebuano na kapitbahay ko natututunan kumain ng mga biga, kamuting kahoy at mais as staple food. Tsaka hindi saging. Staple food ang kamuting kahoy, biga, tsaka yung mais. So kayo dito kuya, may mais ba kayo dito yung sinasaing? Mais na saing, meron din. Pero mostly kayo palay. Mais na sinasaing. Sinasaing. Wala. Wala Basta di ba mapansin mo Wala. Bisa sa kapobre sa atong mga silingang Hilonggo di ka na mukha mais. Humay ka na sila, bisag pobre sila. May mga kapitbahay kami sa sa Davao, sa Mindanao, o mga Ilonggo. Pero hindi sila Ilonggo na galing Iloilo, mga mga taga Cotabato, mga Mindanao pa rin. Pero yung mga angka nila galing sa Negros o dito sa kahit gaano kahirap yung mga yan,
Di yan sila kakain ng mais. Oo. Tapos kayo ba kumakain ng ano, ng kamuting kahoy pang alternate sa ano kung walang pambiling rice? Oo, wala. Kakain kayo ng ano, kamuting kahoy, buhay na kayo? Wala. Wala. Kanin din. Kanin talaga no. So sa amin, yan ang ano. So doon sa pagkain ha, so kanin. So, yun lang. Sa totoo lang, ang mga taga Mindanao kung hindi dahil sa mga Ilonggo, real talk to ha. Kung hindi dahil sa mga Ilonggo na dumating sa Mindanao para mag rice farming, hindi kami makakatikim ng palay. Totoo yan. Oo, kaya salamat sa migration. Kasi kung hindi dumating yung ano, okay naman ang rice, ang mais, maganda ang mais ha, kasi ano siya, hindi siya masyadong nakaka-diabetes at high blood. Pero iba kasi komportable kainin talaga yung ano, yung palay, yung rice, yung humay. Ano pa? Dalawa na yun nabanggit ko no, na pinagkaiba. Bakit natin to na brought up na topic? Pero yun na, kasi ano, Iloilo City kasi ang ano natin dito featuring number 1 yung taxi, tapos yung culture nila. So kultura, malinis. Sorry ha sa mga taga Cebu, pero ayun, hindi naman lahat ng mga Cebuano sabihin natin na hindi naman lahat ng mga taga Cebu ay Ito siya, nagbibigay sila ng kunin mo siya. Okay, so yun ang bali ang pinagkaiba sa Cebu. Ano pa ba? Pagkain, salita, tapos ano pinagkaiba? Parang yun lang siguro dalawa, no? Sa ano pala, sa disiplina. So kita mo naman ganda Kahit positive proper to ha, daming tao. Yan, electric yan siya, no? Yun electric. Na-electric ka yan. Kaya nga. Electric taxi yan. So kita mo naman tong lugar nila, di ba? Ang linis, wala kang makikita mga kalat sa kalsada. Kahit pa sa mga bahayan. So pagdating sa disiplina, okay siya. Pero I'm not saying ha na Cebu is hindi sila madisiplinang tao. Yun nga lang, di hamak na mas malinis ang Iloilo ng milya-milyang layo, hindi yung hindi hamak lang, basta milya-milyang layo pag kalinisan yung pag-uusapan. So kahit nga Davao City, no? Malinis ang Davao City, pero I'll give the spot number 1 sa Iloilo. Ano pa? Pang-apat, okay, sa festival, alam niyo ba na ano, mas organized ang festival ang ano, Dinagyang. Tapos walang snatch nangyayari. Ang galing, nakatuwa kasi nung Viva Pit Senior ng Sinulog, merong hindi bababa sa 30 katao ang nawala ng cellphone. 25 katao nawala ng cellphone na snatch. So punta sila sa police station. So dito organize ang Iloilo Festival, Dinagyang Festival. Meron talaga silang tawag nito sistema. Tapos malinis pa rin right after ng festival. Okay, pagkaulan no? Lakas ulan doon, panigurado. Fort San Pedro, ito touring na to dito na hindi ba siguro siya squatter area, pero parang gano'n ang kanyang datingan. Pero kita mo, linis Islam area na to dito, Fort San Pedro. Linis. Basta napaka-minimalist ng ng basura sa Iloilo. Bawal lang puntahan? I-repair yan, sir, pagandahin. Kasi nakatambay ako dyan dati. Sir, i-develop, pagandahin. Yun, buti naman para dagdag pasyalan. Okay, sa park pala. Let's go to park. Ang Iloilo City, daming park din nila. Pero syempre, we're not talking about the parang sa culture kasi tayo. Pero sa gabi, madaming tambay to. Kasi may mga barbecue Oo. Tambay ang tinutukoy ko, yung tambay, hindi yung tambay na nananaksak. Tambay ba yung mga nagde-date ganyan, papahinga, sightseeing. Tama ko kuya, tama. Hindi yung daming tambay na nag-aabang ng naghahanap gulo, no? Hindi man. Okay. So yun yung pinagkaiba ng Iloilo City and Cebu City. Dalawang mga panganay na syudad sa Iloilo, mga luma at parehas mayayaman. Parehas Romano Katoliko, parehas Viva Pit Senior Santo Niño, at parehas din silang Queen City. Hindi pala sila Queen City kasi Queens and Queen. Ito na yung pantalan nila, Fort San Pedro.
Kasi tour guide tayo for today's video. Sira. Okay.